Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, natalakay natin sa nakalipas ng ating khutbah, ating sermon, ang tungkol sa tinatawag na pagiging maayos sa trabaho o kaya ay patuloy natin pinag-usapan ang tungkol sa pagsasagawa ng maayos sa ating trabaho. Maging tayo man ay nagtatrabaho sa labas o kaya ay nagtatrabaho sa loob ng bahay. Ang ating trabaho, mga kapatid, ano man ang klaseng trabaho natin dito sa labas o sa loob ng bahay, katulad ng mga kapatid natin na mga katulong na nagtatrabaho sa bahay, lahat ng mga ito, mga trabaho natin, ay ito ay ipinagkakatiwala sa atin. Ipinagkakatiwala ito sa atin. Nabanggit natin noon na tungkulin natin ang ating mga trabaho, malaki man o maliit. May posisyon man tayo o wala, may katungkulan tayo o wala, tungkulin natin ito, mga kapatid. Pero sa ngayon, mga kapatid, ay mababanggit natin na ito ay ipinagkatiwala sa atin. Ipinagkatiwala ito sa atin, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, na dapat nating gampanan. Dapat nating gampanan, mga kapatid. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa naisalaysay ni Anas radhiyallahu anhu, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Maliwanag ang hadis na ito, mga kapatid, na naiulat ni Ahmad bin Hanbal, kaawaan siya ng Allah, na ang kahulugan ng hadis na ito ay la imana liman la amanata lahu. Walang pananampalataya ang sinumang tao na hindi mapagkakatiwalaan. At walang relihiyon ang sinumang tao na hindi tutupad sa kanyang pangako. Hindi niya tutuparin ang kanyang pangako. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, ay hindi ibig sabihin na wala ng pananampalataya ang isang Muslim. Ikaw na isang Muslim, na kapag hindi ka na mapagkakatiwalaan ay wala ka ng pananampalataya. Hindi ganun, mga kapatid. Kailangan natin malaman, mga kapatid, ang pagpapaliwanag ng mga pantas, kasi lahat ng mga kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangangailangan ng paliwanag ng mga pantas o kaya ay mga sahaba upang sa gayon ay maging malinaw sa ating lahat, mga kapatid. Ang ibig sabihin nito ay ang sinumang tao na hindi mapagkatiwalaan, kapag may pagkatiwala sa kanya, hindi may pagkakatiwala sa kanya, anumang tiwala, sikreto, salita, pera, babae, o anumang bagay, at kapag ang isang tao ay hindi tutupad sa kanyang pangako, anuman ang klaseng kanyang pangako, pangako niya sa kayamanan, pangako niya sa pamilya, pangako niya sa babae, pangako niya sa anumang bagay, hindi tutupad, dalawang klase, mga kapatid, amana at saka ahd, ang tiwala at saka pangako. Kapag hindi ito isagawa ng isang taong Muslim, ay hindi kompleto, hindi ganap ang kanyang pananampalataya. Yun ang ibig sabihin. Kasi Muslim din siya, may pananampalataya siya. Pero kapag hindi niya ito isagawa, itong dalawang bagay na ito, ay hindi ganap ang kanyang pananampalataya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang maiksing kasaysayan, mga kapatid, na bagamat magkakaroon tayo ng kaalaman o mapupulutan natin ng aral, bagamat ang ilan sa atin ay naalaala niya o alam niya ang kasaysayan na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panahon ni Umar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa ito sa nabanggit ni Abdullah bin Dinar, na sila ay naglalakad, si Umar bin al-Khattab at ang kanyang kasama, sila ay naglalakad at nakarating sila sa isang daan na kung saan ay lumapit sa kanila ang isang lalaki na ra'i al-ghanam. Isang lalaki na wala siyang ginagawa kundi nagbabantay siya ng mga
tupa o kaya ay mga kambing. Kinausap siya ni Omar bin al-Khattab bilang examination sa kanya. Sabi niya, lalaki, ibinta mo sa akin ang isang kambing. Ibinta mo sa akin ang isang kambing o isang tupa. Sabi ng lalaki, inni mamluk. Sabi niya, ay utusan lamang ako. Kumbaga, mamluk, ibig sabihin ay mayroong nagmamayari sa akin. Kumbaga, alipin lang ako, utusan lang ako, alipin lang ako. Kasi noong unang panahon, ay talagang mayroong mga alipin na wala silang kalayaan, maliban lang kung may magtubos sa kanila o may magbili sa kanila o kaya ay kusa ng palalayain ng kanilang amo. Sabi ni Omar bin al-Khattab, madali lang yan. Kasi ibinta mo na sa akin ang isang tupa at sabihin mo lang sa amo mo na kinain ng mabangis na hayop. O bibigyan kita ng pera, ay sabihin mo lang sa amo mo na kinain ng mabangis na hayop ang isang tupa na inalagaan mo. Ano ang sinabi ng lalaki, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah? Sabi niya, fa'ayna Allah. Nasaan na sabi niya ang Allah? Kasi hindi nakikita ng kanyang amo. Maaari siyang magsinungaling. Pero sabi niya ang Allah. Nakikita ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Natatakot ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay ginawa ni Omar, strategy lang para makita niya, examination lamang sa lalaki na iyon. Nang marinig ni Omar bin al-Khattab na sinabi ng lalaki na, ayna Allah, nasaan ang Allah? Nasaan ang Allah? Tiyak na nakikita ko ng Allah. Hindi napatigil si Omar at napaiyak siya ng sobra. Napaiyak si Omar bin al-Khattab na pinuno ng mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yan, kung sino mang tao na gusto humawak ng responsibility o kaya ay magiging leader, dapat ay i-review niya ang kasaysayan ni Omar bin al-Khattab. Kasi napakaganda, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, ang leadership ni Omar bin al-Khattab, na kung saan ay makikita natin ang tinatawag na pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba. Napaiyak si Omar bin al-Khattab at umuwi na siya. Iniwan niya ang lalaki. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang lalaki at sinaman niya ang lalaki na nagbabantay ng tupa doon sa amo niya at tinubos niya. Binayaran niya. Binayaran niya ang amo para maging malaya na ang lalaki. Kasi na-discover ni Omar bin al-Khattab na ang tao na ito ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, mga kapatid, sinabi sa kanya ni Omar bin al-Khattab, a'taqatka hadhihi al-kalima fi dunya warju an yu'tikaka fil akhirah. Yung salita mo lang, isang salita na sinabi mo, na fa'ayna Allah, nasaan ang Allah, yan ang nakaligtas sa iyo dito sa mundo. Ng pagiging alipin ay ngayon ay malaya ka na. Ngayon sabi niya, hinihingi ko sa Allah, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay patuloy na maliligtas kanya hanggang sa yawmil akhirah, hanggang sa kabilang buhay. Tingnan ninyo, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang natin ililigtas ang ating kapwa, ang ating kapatid dito sa mundo, kundi pati sa kabilang buhay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maliwanag ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Inna Allah ya'murukum. Katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-uutos sa inyo. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, na inyong isakatuparan ang mga amanat, ang mga tiwala, ang mga ipinagkakatiwala. Ipinagkatiwala sa iyo ang pamilya, ipinagkatiwala sa iyo ang isang babae, ipinagkatiwala sa iyo ang isang kayamanan, ipinagkatiwala sa iyo ang isang sikreto na salita na huwag sabihin, ipinagkatiwala sa iyo ang anumang bagay. Pero dapat ay tuparin ito kasi ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat na ito ay isagawa.
isa katuparan. Saan isa sa katuparan? Ila ahliha, isa katuparan sa sino mang nagmamay-ari nito. Kung mayroong ipinagkatiwala sa iyo, ay kailangan magampanan mo, tuparin mo ang ipinagkatiwala sa iyo para doon sa nagtiwala sa iyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang resulta? Ano ang resulta, mga kapatid, kapag ginampanan natin ang ipinagkatiwala sa atin? Ang resulta nito ay ang biyaya ng Allah, ang pangkabuhayan na ibibigay ng Allah, ang panustos na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mapapansin natin, mga kapatid, na ang dami rin na mga kapatid natin na nag-abroad na napakaganda, bumunga ng maganda ang kanilang pag-abroad. Dati na nabanggit natin noon na daming nag-abroad na nangangarap pero bumagsak. Pero marami ding nag-abroad na napakaganda, bumunga ng maganda. Kahit na maliit lang ang kanyang sahod, kahit na yung iba katulong lang sa bahay, pero dahil sa kanilang pagsagawa ng amana na ipinagkatiwala sa kanila, ano mang ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang amo, ginampanan nila ng mabuti, ay mapapansin natin ang daming mga katulong sa bahay na nakapagpatayo ng bahay sa Pilipinas sa tulong ng kanyang amo. Yung iba ay kahit nawala na sa trabaho, patuloy na sinusustentuhan ng kanyang amo. Yung iba ay napakagandang mga kinabukasan. Isa yan sa ibig sabihin, resulta ng pagsakatuparan ng amana o kaya ay tiwala ay ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dati dumating ka dito, ilan ang sahod mo? Napakaliit. Dahil sa amana na isinakatuparan mo, napakalaki na ngayon ang sahod mo. Hindi lamang madubli ng 1 o 2 times o 3 times kasi sobrang ng laki. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sinabi ni Ali bin Abi Talib, karramallahu wajhahu, adaul amanati miftahur rizq. Adaul amanati miftahur rizq. Ang pagsakatuparan sa tiwala na ipinagkatiwala sa iyo, sabi ni Ali bin Abi Talib, karramallahu wajhahu, ay miftahur rizq, susi ng biyaya, susi ng panustos, susi ng pangkabuhayan na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pala yung yan nakalak, pero binigyan ka ng susi, na ibig sabihin, mabubuksan mo yun. Sabi ni Ali bin Abi Talib, ay sa pamagitan ng tiwala na ipinagkatiwala sa iyo. Tingnan ninyo, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Kadami-daming mga kapatid natin, mga brothers natin, mga sisters natin na alhamdulillah, binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming biyaya. Dati, naghihirap ka, ngayon, alhamdulillah, maluwag na. Kapag dumating ka na sa punto na maluwag na, masagana ang iyong pamumuhay, huwag mong kalilimutan ang dati na ikaw ay nahihirapan, ikaw ay naghihirap. Huwag mong kalimutan na magpasalamat. At hindi lamang ang pagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ang sign ng tao na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay marunong siya magpasalamat sa kanyang kapwa. Hindi niya makakalimutan ang kanyang kapwa, lalo na ang kanyang kapwa na dumadanas ng paghihirap o kaya ay nangangailangan ng tulong, ay hindi niya pinabayaan, tinutulungan niya. Yan ang sign ng tao na marunong magpasalamat sa Allah, lubos na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sikapin natin na gampanan ang ipinagkatiwala sa atin at sikapin natin na tuparin ang ating mga pangako o kaya ay mga promise. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.